Breaking news! US, pinunduhan umano ang pagtatayo ng daungan sa Batanes. China gulat na gulat dito. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumating na umano sa Germany. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Pinunduhan umano ng US ang Batanes na pinakahilagang isla ng lalawigan ng Pilipinas na nakaharap umano sa kritikal na channel na naghihiwalay sa bansa mula sa Taiwan. Sinabi umano ng gobernador nitong Sabado sa isang panayam. Sa isang Philippine Navy event, sinabi umano ng Batanes Governor Marilo Cayco na darating ang US Army sa huling bahagi ng Abril upang talakayin pa ang bagong pasalidad o lalawigan. Ang daungan ay maaaring umano isang alternatibo sa umiiral na isa sa kanlurang bahagi ng isla. Ang Batanes ay pinakamaliit na lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan umano wala pang 200 kilometro o 124 milya mula sa Taiwan, ay may estratehikong kahalagahan kung sakaling magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng China at Taiwan ay tinuturing ng mainland bilang isang taksil na lalawigan na muling pagsama-samahin sa pamamagitan umano ng puwersa ng kinakailangan. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ayon umano, nagagalit umano ang bansang China dahil sa pagtatayo umano ng US dito sa Pilipinas ng mga military base o IDCA site. Ayon pa dito, noong August 2023, nagkaroon umano ng balitang iminungkahi umano ang pagtatayo ng daungan sa lalawigan ng Batanes na nakaharap umano sa Basi Channel na matatagpuan mga 124 milya mula sa Taiwan. Ang proyektong ito ay sinasabing pinunduhan umano ng Estados Unidos noong Oktubre. Pinasisiyahan umano din ng Philippine Navy ang isang naval detachment sa Mabulis Island sa Batanes upang ma-promote ng maritime law at order habang nag-aalaga sa lugar. Ang Batanes ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan na malapit sa Taiwan. Ang pagtatayo umano ng daungan ay nakaharap umano sa Taiwan ay nagpapakita ng pagkakaroon ng strategic na lokasyon at potensyal na pagsama ng mga bansa sa rehiyon. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nagpa-deploy na rin si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng 100 na reservist sa Batanes upang ipakalat umano para bantayan umano ang teritoryo ng Pilipinas sa anumang banta ng mga kalapit na bansa nito. Ayon pa nga rito, nakatakda din umano nagaganapin umano ang pinakamalaking ehersisyo sa Batanes ng Pilipinas at Estados Unidos at para ipakita ang ugnayang militar umano ng Pilipinas at Estados Unidos. At ayon pa nga umano, ang mga layunin umano ng pagtatayo umano ng daungan sa Batanes na nakaharap umano sa Taiwan ay ang pagtatayo ng daungan ay nakaharap sa Taiwan ay maari umano magdulot na mas malakas na seguridad at pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ay maaaring magbigay ng mas malaking kakayahan sa mga pagmonitor at pagresponde sa mga potensyal na panganib o insidente sa karagatan. At ayon pa nga umano rito, ang pagkakaroon ng daungan na nakaharap sa Taiwan ay maaaring magdulot ng mas malapit na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ito ay maaaring magbukas ng mga oportunidad para malawak na kalakaran at turismo at iba pang aspeto ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. At ayon pa dito, ang pagtatayo ng daungan ay maaaring magbigay ng mas malaking kakayahan sa Pilipinas sa pagpapatupad umano ng maritime law enforcement. Ito ay makakatulong sa pagprotekta ng mga karapatan at interes ng Pilipinas sa karagatan, pati na rin umano sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa rehiyon. At ayon pa dito, ang daungan na nakaharap umano sa Taiwan ay maaaring magbigay ng strategic presence ng Pilipinas sa rehiyon. Ito ay maaaring magpahiwatig ng determinasyon ng Pilipinas na ipakita ang kanyang interes at kapabilidad sa pagpapanatili ng seguridad at pagpapalakas umano ng ugnayan sa gitna ng mga iba't ibang mga aktor sa rehiyon. Napakalaking tulong umano ang ginagawa ngayon ng US dito sa Pilipinas dahil sa ngayon, nagiging agresibo umano ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nakaraan lamang hinaras umano ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas na nagkaroon umano ng damage ang mga barko nito. Nawasak umano ang mga salamin dahil sa pagpaputok umano ng water cannon umano ng mga barko ng China. Bawat resupply na ginagawa umano ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hinaharas umano ng mga barko ng China at hinaharangan umano mga barko ng Pilipinas. Kaya maganda umano ang ginagawa ng Amerika dito sa Pilipinas. Kasi kapag nandito ang presensya ng Amerika, ay nag-iisip muna ang bansang China bago mangharas umano sa mga barko ng Pilipinas dahil takot din umano
ang bansang China sa Amerika. Ang US ay isa sa mga pangako nito ay bakal na pangako para sa Pilipinas at tutulungan umano ang bansang Pilipinas na mapalakas pa ang depensa nito at para maprotektahan ng ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo? At sa iba pang mga balita, dumating na umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany. Sinimulan ang kanyang 3 araw na pagbisita sa trabaho para mapabuti umano ang bilateral na relasyon sa Pilipinas at Germany. Dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang unang General Luis Aranita Marcos at ang mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa pag-alis niya noong Lunes ng hapon, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kabilang sa mga kasunduan na lalagdaan umano ng alinman ay ang Joint Declaration of Intent Strengthening at Maritime Cooperation at ang Cooperation Program sa pagitan ng Technical Education and Skill Development Authority at ang Federal Institute for Vocational Education at Training. Idinagdag pa niya na ang Pilipinas ay nagnanais na kunin ang kadalubhasaan ng Germany sa renewable energy upang matulungan ang bansa sa mga pagsisikap sa paglipat ng enerhiya at ibang sektor tulad ng pagmamanufaktura, pangangalaga sa kalusugan, agrikultura, aerospace, innovation at pagproseso ng mineral. Inaasahan din umano na makikipagpulong din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Filipino community sa Bahrain. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany ay nakatuon sa pagsulong ng kalakalan at pagninegosyo. Gusto niyang palakasin ang strategic partnership ng Pilipinas sa mga bansa sa Europe. Ayon kay Philippine Ambassador to the Germany, Irene Susan Natividad, business-oriented ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito rin ay bahagi ng kanyang adhikain na mapalakas ang relasyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa at mabuo ang isang mas matatag na ekonomiya. Binigyan din ni House Speaker Martin Romualdez ang kalagahan ng pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany at ayon pa dito ang pagsusulong ng interes ng bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at inaasahan na igigiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang interes ng Pilipinas sa kanyang mga pulong na mga lider sa Germany. Ang mga layunin na ito ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagpoporsige na mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas sa pamamagitan umano ng internasyonal na ugnayan at kooperasyon. Ang strategic partnership ay isang ugnayan o kasunduan sa pagitan ng dalawang komersyal na mga masamahan o negosyo. Ito ay isang formal na kaugnayan na naglalayon umano magbahagi ng mga mapagkukunan at matulungan upang maabot ang pangkalahatang layunin ng bawat isa. Sa konstikto ang pagbisita ni Pangulong Marcos, ang strategic partnership ay tumutukoy sa pagsulong ng malalim na ugnayan at cooperation sa pagitan ng Pilipinas at mga bansa sa Europe, partikular na ang Germany. At ito naglalayong palakasin umano ang ekonomikong kaugnayan at magkaroon ng mas malawak na pagkakataon sa kalakalan at maghatid ng mga benepisyo para sa parehong mga bansa. Kasama din umano si Vice President Sara Duterte sa paghatid din umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pag-alis papunta sa Germany. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo? Hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat po.